Hello everybody! From my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Kapag hindi sumagot ang Diyos agad, ano ang gagawin natin? Nais ng Diyos na matyagang maghintay ka para sa Kanya na sagutin ang iyong panalangin. Ngunit, nais din niyang maghintay ka ng may pag-asa or may expectation. Magtiwala ka lang. Magtiwala sa Diyos na didinig at sasagot. Kapag naghihintay ka ng may pag-asa, pinapakita mo sa Diyos na naniniwala ka sa Kanyang mga pangako. Naniniwala kang tutuparin niya ang Kanyang salita. Minsan tinanong si Daniel Boone, ang isang sikat na frontiersman, yung bang mga sinaunang tao sa Amerika. Naligaw ka na ba sa ilang? Ang sagot ni Daniel Boone, hindi pa. Hindi pa ako naligaw. Pero ilang linggo na rin akong nalilito. Ngunit hindi ako nawala. Maaring nalilito ang ilan sa inyo ngayon. Naguguluhan tungkol sa iyong marriage. Idinalangin kong maging maayos ito, ngunit hindi ito nangyayari. Marahil naguguluhan ka tungkol sa iyong karir. Mapopromote ba ako o bababa o magpapalit na ng trabaho? Marahil naguguluhan ka sa mga relationships. Maari kang makaramdam ng kawalan ng lakas at kawalan ng pag-asa na parang wala kang magagawa para baguhin ang iyong sitwasyon ng mag-isa. Huwag panghinaan ng loob. Huwag sumuko. Tumingin ka sa Diyos. Manalangin ka. Marami akong kahilingan sa buhay na ipinanalangin ko sa Diyos na hindi nasagot. Hindi ko alam kung bakit hindi pinili ng Diyos na sagutin ang mga panalangin na iyon. At hindi ko ito naiintindihan. Ngunit napagpasyahan ko ito. Sasagot man o hindi ang Diyos sa panalangin niyon, mamamatay ako sa paniniwala sa Kanyang mga pangako. Dahil ang Diyos ay isang mabuting Diyos at alam niya kung ano ang pinakamahusay, kahit na hindi ko ito naiintindihan. Kapag hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, kailangan mong tandaan ang dalawang napakahalagang katotohanan. Remember this. Una, God is in control and you are not. Ang Diyos ang may control, hindi ikaw. Mas alam niya kaysa sa iyo kung ano ang kailangan mo. Sabi ng isang awit na He Will Carry You na kinanta ni Scott Wesley Brown, ang lyrics niya ay ganito: there is no mountain too tall that He cannot move it. There is no problem too big that He cannot solve it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. Ang Diyos ang may kontrol at may plano siya sa buhay mo. Ang pangalawang bagay na kailangan mong tandaan ay whether or not you ever receive your answer, God will honor your patience. Igagalang ng Diyos ang iyong pasensya or patience, kung hindi man sa mundong ito, marahil ay sa eternity. Ang sabi po sa Psalm 130 verse 5 ng The Living Bible,
I wait expectantly, trusting God to help, for He has promised. I wait expectantly dahil pinangako ng Diyos. Think about this, my friend. What promises from God can you claim while you wait for Him to answer your prayer? Ano mga pangako ng Diyos ang maari mong angkinin habang hinihintay mong sagutin niya ang iyong mga panalangin? Pangalawa, how has God shown His faithfulness to you in the past? Sigurado ako, pinakita na ng Panginoon ang kanyang katapatan. Paano na ba pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa iyo nung mga nakaraan? At ang panghuli, think about this, my friend. What do you expect God to do in your life? How do your expectations reflect His greatness? Ano ang inaasahan mong gagawin ng Diyos sa iyong buhay? At paano ito pinapakita ng iyong mga inaasahan ang kanyang kadakilaan? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.